Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Mapagpalang umaga, Father. May mga pagkakataon na iniisip natin na kapag tayo ay maraming pera, tayo ay magiging masaya. Subalit ito ay isang kabalintunaan lamang, sapagkat alam din natin na ang tanging tunay na pag-ibig at kaginhawaan ng puso ang tanging makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan at tunay na kagalakan. But still, we cannot deny the fact that many of us are greedy, acquiring things that are not necessary. Nagiging ganid tayo sa pera o kayamanan at ganid sa lahat ng bagay. That is why Jesus is reminding us today to be on guard and avoid every kind of greed. Sapagkat kahit tayo ay maraming kayamanan, ang ating buhay ay hindi nakasalalay dito. It is always to the mercy hands of our God. Today, Christ gives us another parable. Ito ay tungkol sa isang sakim na mayaman na nag-impok ng labis, but forgetting what is necessary, and that is sharing and giving. Sabi nga sa gospel, yes, you can go, rest, eat, drink, and enjoy your life. But soon your life will be taken from you. And for this, we are reminded of few things. Una, iwasan ang bawat uri ng kasakiman. Napakaliwanag po ito, mga kapatid, na huwag akuin ang lahat ng bagay o gamitin ang mga ito sa mga makasariling kagustuhan. Nananawagan ng ating Panginoon na bumuo ng isang makatao at makadiyos na pamayanan. At huwag maging ganid sa kayamanan, edukasyon at kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay magiging hadlang sa pagsulong at pagkamulat natin ng ating bukasyong magmahal at maglingkod sa kapwa. Hindi nais ng ating Panginoon na ang susi-ugat ng iyong kasiyahan ay ang mga bagay na lumilipas. Totoo na ang kayamanan ay nakakatulong sa atin na maging maayos ang ating buhay, di po ba? Pero hindi lamang nagtatapos doon, sapagkat ang nais ng ating Panginoon ay bigyang halaga ang mga pang-espiritual na sitwasyon o bagay sa ating buhay. Dahil ito ay hindi nagwawakas. At ang mga ito ay nagbibigay ng tunay na kagalakan and give a meaning to our human and Christian life. Pangalawa, hindi sa mga kayamanan nakasalalay ang ating buhay. Minsan dahil tayo ay naghahangad ng something more, nakakalimutan natin ang mas mahalaga. Tayo ay nagiging mayabang, makasarili o hindi makatao. Kaya masasabi natin na ang Diyos ay malapit sa mga duka. Bakit kaya? Dahil kahit sila ay nakalubog sa karukhaan, patuloy pa rin silang nagpapakatao sa kanilang pamumuhay. Kaya nga ang sabi sa atin ng ating Panginoon ngayon, kapatid, gumising ka sa katotohanan na ang lahat ng mga iyan ay hindi mo madadala kapag darating na ang iyong tamang panahon. Pagsikapan nating mabuti at tahakin ang landas ng kabanalan at mag-impok ng mga bagay na makalangit at kalugod-lugod sa Diyos. Pangatlo, yumayaman para sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, nagbalak ng malaking bodega ang mayaman sa talinaga. Oo, siya ay tumubo sa aspeto ng buhay sa mundo. Ngunit, hindi naman siya tumubo sa buhay para sa Diyos. Dalawang mundo mayroon tayo, langit at lupa. We have duties and obligation to fulfill as citizens of this world. And we have also duties and obligations to fulfill as God's children. We are obliged to give what is due to our God.
Wala namang conflict between our obligation to this world and our obligation to God. Nagkakaroon lamang ng problema if we become selfish and greedy. Lalo tigit kapag masyado nating pinapahalagahan ang kapangyarihan at ang kayamanan sa mundo. Maraming temptasyon sa paligid, alam po natin lahat yan. Pera, mga material na bagay, estado, at kasikatan. Kaya kailangan nating isipin na ang mas mahalaga is our obedience and loyalty to God. Katapatan sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, matuto nawa tayo sa mensahe ng ating ebanghelyo ngayon na dapat iwasan ang bawat uri ng kasakiman. Huwag maging ganit sa pag-iipon ng makamundong kayamanan. Bagkus, magkaroon ng pag-iipon sa mga mahahalaga at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Yan ang pagiging mabuti, maglingkod ng tapat, at magmahal sa Diyos ng lubusan.